Posible raw na kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng umano'y stage shooting sa Senado. Ayon sa ilang kongresista, anila, maaring may kinalaman daw ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Paniwala kasi ni 2nd District Representative Roland Valeriano, political drama lamang umano ito. Yun ang primary concern nila. Definitely, whether they will deny or admit that, yun yung primary concern kagabi. Kaya nagkagulo eh. At na-serve naman yung purpose. Kung talagang nawala na siya or nakatakas na siya, yun na yun. Nagkaroon pa ng putukan na wala naman. Tingin ko tingin ko, parang drama lang din yung putukan na yun para lang ma-divert yung attention natin lahat. Posibleng Duterte rin aniya ang nasa likod nito. Hindi malayo dahil karamihan doon sa nasa majority talagang mga alay nila eh, di ba? At ako tingin ko, bakit lalabas si Senator Bato knowing na nakapagtago na siya ng 5 buwan eh, di ba? So sino yung nag-convince sa kanya? I don't believe na si Senator Alan Cayetano lang nag-convince sa kanya. It can be yung mga Dutertes para sa lumabas, para makuha nila yung majority. Sa naging panayam naman ng isa sa mga House Prosecutor, na tila planado umano ang nangyayaring maril sa Senado. It's alarming and disturbing na may ganong kadaming putukan at hanggang ngayon wala tayong maituro kung sino ang nagsimula sa putukan. Pero talagang nakakabahala ito na sa ganong sitwasyon, it would compromise the Senate as an institution, na kompromiso ang buhay ng mga empleyado at ng mga senador. At, hindi mo maiwasang mag-isip kung ano ba talaga ang nasa likod nito. Oo, it's unacceptable, no? At dapat talaga managot kung sino man ang nag-orchestrate. Dapat talaga. Iba naman ang paniwala ni Cavite Congress Miao Kiko Barzaga sa kanyang naging mensahe. Nagpupuksaan na raw sa Senado para lamang maibalik si Senator Tito Soto bilang Senate President. At ang nasa likod umano nito ay ang mga gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero ang Makabayan Bloc si Senator Bato de la Rosa ang sinisisi sa nangyaring gulo sa Senado. Giit nila, kailangan na umanong sumuko ni Bato de la Rosa. Halina't sabay-sabay nating panuurin at pakinggan ang video ito na dapat at karapatan ng bawat Pilipino na malaman. At kayo na po ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Bakit? Bakit masaya si Baste? Masaya daw si Baste eh. Sabi ni Baste, masaya siya. Masaya sila sa pamilya nila. Nung mabalitaan nila na si Bato ay posibleng mapunta sa ICC, masaya sila. Bakit? Ay sabi niya, may makakasama na yung kanyang kanyang tatay Digong. So sabi ni Baste, nung nabalitaan niya na talagang mayroon ng manhunt operation para kay Bato, nung nabalitaan niya raw na seryoso nang hinahanap ng mga autoridad si Bato para maaresto, may order na ang Department of Justice na arestuhin ito. Nagtutulong-tulong na ang mga law enforcement agencies katulad ng NBI, CIDG, PNP para maaresto si Bato. Sabi ni Baste, bagamat daw malungkot siya na si Bato ay posibleng maaresto, pero masaya din daw siya dahil may makakasama na ang kanyang ama. Talagang itong si Baste. Makakarating kay Bato de la Rosa yan. Mga kabunyog, makakarating kay Bato de la Rosa yan. Sasabihin ni Bato, ito naman si Baste. Parang hinuhope pala ni Baste na maaresto si Bato, makapunta ng ICC para may kasama na daw si Digong Duterte. Yan yung sabi ni Baste. Sabi niya bagamat nalulungkot daw siya, pero maganda na rin at may makakasama ang kanyang ama. Actually si Bato noon, sabi ni Bato, handa daw siyang sumama kay Duterte sa ICC, sabi niya. Wala naman, sabi niya, problema sa akin yan. Mabuti nga yun, masasamahan ko na si FPRRD doon. Kasi matanda na daw si FPRRD, at least kung nandun daw siya, mapapantayan niya ito. Kaya lang ngayon, biglang nagbago si Bato ng tono eh. Sabi ni Bato, hindi, ayaw niya na daw sa ICC. Actually, tinanong siya ng media dyan.
tinanong siya ng media dyan. Sabi niya, Senator, bakit nagbago kayo ng ng tono? Eh di ba dati gusto niyo na gusto niyo na pumunta rin ng ICC para masamahan na rin si FPRRD? O yun. Sabi ni Bato, hindi, ayaw ko na. Kasi hindi pala ako doon, hindi pala ako pwedeng bisitahin ng mga kaibigan ko. Immediate family lang pala ang pwedeng bumisita sa akin, sabi ni Bato. Yun yung sinasabi. Saka hindi naman pala kami magkasama ni FPRRD sa kulungan eh. Ibang kulungan din naman pala ako, sabi niya. Nagtanong-tanong na pala si Bato. Nagtanong-tanong na pala si Bato. At saka ang pinakamalaking problema ni Bato, si Duterte mamamatay na. Ano na yan? Kumbaga, anong edad na ba ni Duterte? Di ba? 80 plus na. Parang 81 eh. 81 na yata si Duterte kung hindi ako nagkakamali. Matanda na. Saka marami ng sakit. Marami ng sakit. Actually, kahit naman ang pamilya Duterte, kahit si Duterte mismo, tanggap niya na posibleng doon na siya mamatay sa ICC. Pero si Bato, malakas pa ito eh. Malakas pa itong si Bato. Kaya, lalo na si Bongo, kaya kung maaaresto sila at madadala sa ICC, malaki ang mawawala kay Bato na yung niya, syempre, ano yata eh, may apo na si Bato ngayon. Hindi niya na pwede namang makita niya yung apo niya, pero pero ang pangit naman na makikita siya ng apo niya nandun sa kulungan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, hindi talaga yan iniisip nila Bato eh. Kahit siguro si Duterte, hindi niya rin iniisip yan. Kasi ang iniisip nila noon, walang makakapanagot sa atin dyan. Saan tayo kakasuhan? Sa Pilipinas? Saan tayo kakasuhan? Pilipinas? Wala namang kaso sa korte kung wala namang magre-reklamo ng complainants ng mga biktima. Itkot naman ang mga biktima, tinatakot nila Duterte. Pangalawa, wala namang magiging ebidensya kung yung mga pulis hindi naman nag-imbestiga o hindi rin naman nag-imbestiga ang mga pulis. Wala namang kaso kung yung prosecution, DOJ, hindi namang nagsasampa ng kaso. O di wala. Di wala rin naman sa korte. Kaya ibig sabihin, kumpiyansa sila Duterte, sila Bato, na walang mangyayari sa Pilipinas. Ang hindi nila naisip, yung ICC. Ang akala nila, dahil hindi na tayo member ng ICC, wala na yan. Akala nila, master stroke yung ginawa nila noon. Di ba? May 2018, nag-withdraw sa ICC. Tapos effective yun after 1 year. Kaya May 2019, effective na yung ating pag-withdraw. O akala nila, siyempre ang mga nag-advise niyan, si Harry Roque, si Midja Aldia, si Panelo, o akala nila master stroke yun. Ang galing yun. Ang hindi nila nakita, mag-aaway ang Marcos at Duterte. Pag-aaway nila, siyempre ang Marcos, hindi na sila puprotektan. Hindi ka naaway ko na kayo, hindi ko naman kayo nakaibigan. Tapos naging palaban pa si Duterte, naging palaban pa si Sara, naging palaban pa sila Pulong, minumura si PBBM. Minumura sila Lisa Araneta. O sige, biglang nagbago ng stand yung gobyerno. Dati hindi magko-cooperate. Kinalauna nag-cooperate na. Wala na. O ngayon, nakikiusap si Bato. Alam niyo nung lumabas si Bato noong May 11, nagpa-interview sa media si Bato, nagmamakaawa kay PBBM, sabi niya, kagalang-galang na Pangulo, wag mo naman akong isurrender sa dahig. Di ba? Nakita niyo ba yon, di ba? Nagmamakaawa si Bato, sabi niya, kagalang-galang na Pangulo, wag mo naman akong isurrender sa dahig. Ano naman ako? Hindi mo naman ako kalaban. Yun, di ba? Actually, ganun yung dialogue ni Bato eh. Napanood niyo yun eh. Nagmamakaawa siya kay PBBM. Mr. President, ako naman ay mamamayan ng Pilipinas. Protektahan mo naman ako. Hindi naman tayo magkalaban eh. Wala naman tayong pinaglalabanan. Ang problema kay Bato, pag kailangan niyang protektahan siya ng gobyerno, nagmamakaawa siya. Pero, pag nakakabuelo siya, minumura niya yung administrasyon. Sabi niya, this is the worst government. Di ba? This is the worst administration. Pinakamalala daw yung administration na ito ni PBBM. Kaya yan mga kabunyog, mga kabayan. Ngayon, si Bato de la Rosa, hindi daw talaga siya pahuhuli. Hindi daw. Sabi ni Bato, hindi ako pa-aaresto.
Mm. Actually, ang NBI at saka ang mga law enforcement law enforcement agencies nagsabi na rin. Mukhang hindi pa aaresto ng buhay itong si Bato. Mukhang hindi susurrender eh. Ha? Ha? Kaya handa daw sila kung ano man ang mangyari, armed and dangerous ang treatment nila kay Bato. Oh, yan ang sabi ng ng mga autoridad Kasi si Bato, imagine nyo, 180 ba? Ilan ba 'yun? Ilan yung baril ni Bato? Parang 118 o 180. Ha? Yung lisensyadong baril hindi pa kasama dun yung hindi lisensyado. Ganun karami, parang armory. Today's newsmaker, we have Palace Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro. Yuse Claire, thank you for your time and for this interview. Magandang hapon sa iyo, Tristan, and of course sa inyong mga masusugid na supporter sa inyong programa. Good afternoon. Yusek, let's start with what happened in the Senate yesterday. The Senate has convened as an impeachment court. How does Malacanang view this development? Siguro hindi lang Malacanang, buong taong bayan ng bansa natin ay tinitingnan kung ano ba mangyayari dito sa impeachment trial laban nga dito sa Vice Presidente. Siyempre nakaantabay naman tayong lahat para malaman natin ang katotohanan. At hindi naman ito pansarili lamang kasi kinakailangan na talaga natin malaman ano ba talaga yung mga kasagutan ng Vice Presidente sa mga isyong ipinupukol sa kanya. So Yusek, was President Marcos personally monitoring the impeachment process? Hindi, masyadong busy ang Pangulo. So hindi siya nagmo-monitor pero ina-update namin siya. Given the leadership change at the Senate and with some senators being perceived to be politically aligned with Vice President Sara Duterte, is there any concern for Malacanang that the impeachment process would be difficult to move forward at the Senate? Hindi ito nagiging issue sa Pangulo dahil alam ng Pangulo na ang impeachment trial, ang mga proceedings ay nasa kamay ito ng Kongreso. Ngayon, naisumite na yung articles of impeachment, nasa kamay na to ng Senado. So kung ano ang gagawin ng Senado dyan, kung ito'y naaayon sa batas at naaayon sa interes ng taong bayan na ang titingin. At Senado na rin ang dapat na magtrabaho para dyan. What do you think is the biggest test for the Senate in proving that it can deliver a fair and impartial impeachment trial? Actually, siguro hindi ko masasagot yan. Mas masasagot nila yan dahil sila mismo ang magdidinig ng complaint, ng articles of impeachment. Sila ang didinig ng mga ebidensya. At dapat sila bilang public servant, Tristan, dapat nandoon sa puso nila kung paano ba susundin ang batas, kung paano ba ipapatupad yung rules, at hindi para ipatupad ang nababagay sa taong kinakampihan nila. Although, sabi nga nito, numbers game ito. Pero kahit sabihin natin numbers game ito, dapat malaman nila sino ba mga apektuhan dito. Kaninong welfare ba ang dapat na pangalagaan? Ang welfare ba ni Vice Presidente o ang welfare ng taong bayan? So siguro marami na din sa ating mga kababayan na sinasabing sila'y nalilinya dito kay Vice Presidente. So yung bang thinking na yon ng ating mga kababayan mananatili at gagawin nila ng walang pasubali at walang paggana sa konstitusyon at batas. So, tingnan lang natin kung ma-maintain nila yung pagiging neutral nila. So masasabi po ba natin na yung bawat sasabihin, bawat tanong, magiging aksyon ng mga senador sa kasagsagan ng impeachment trial ay talagang binabantayan ng publiko? Ito nga lang nangyaring kaguluhan sa Senado ay talagang nagmatsyag ang taong bayan. Marami tayong nakitang sentimiento ng taong bayan kung bakit nakawala si Senator Bato de la Rosa habang ito'y nasa protective custody ng Senado at may mga excuses silang ginagawa. Pero sabi nga natin kahit ano pang excuses ang gawin nila, kahit ano pang justification ang gawin nila, taong bayan pa rin ang titingin kung tama o mali ang kanilang ginawa. Yuse Claire, you said that the Senate was never under attack, contrary to the claims of Senate President Alan Peter Cayetano. What's the basis for this assessment? Well, unang-una naman, makita natin sabi nga natin, kahit hindi galing sa NBI or sa PNP ang mga naratibo, mga reporters na mismo na naka-witness kung ano ba yung nangyayari doon sa lugar na sinasabing nagkakaroon ng maaaring pagpasok ng NBI agent mula sa GSIS papuntang sa Senado.
mismo mga reporter nagsabing hindi yan totoo. Dahil nandoon sila, nakita nila yung ibang mga miyembro ng carpentry staff ng GSIS na nag-drilling not to open the door. Kasi sabi nga diyan, makikita naman yung pinaka-layout ng GSIS and Senate, yung naghihiwalay sa kanila, na yung pintuan ay hindi mabubuksan from the GSIS. Mabubuksan lamang ito from the Senate. So in other words, nagdi-drill ang miyembro ng carpentry staff para hindi mabuksan, para sa security ng GSIS. At yun ay pinatotohanan ng mga reporters, ng mga journalists, ng mga taga-media na nandiyan mismo. Hindi ito gawa-gawang kwento ng NBI or ng PNP. So doon pa lang makikita natin bakit sasabihin na kayo under attack samantalang ang pumunta kung saan nandoon ang ang NBI agent ay mismong ang Sergeant at Arms na si General Mao Aplaska. Kasama pa yung ibang miyembro ng PNP or Marines. At nakita naman natin na instead na tanungin niya kung bakit may presence doon ng NBI agent, instead na gawin niya yan at instead na tawagan niya ang NBI director para malaman bakit may taga-NBI, may miyembro ng NBI doon sa parte ng GSIS premises, ang ginawa niya, nagsumbong siya agad kay Senator Alan Cayetano at pinayagan naman siya magsuot ng full battle gear, magkasa ng kanilang mga long firearms at sumugo doon sa lugar kung saan nandoon ang NBI agent na hindi man lang kinakitaan ng anumang balak na pagpasok mula sa GSIS going to the Senate. So doon pala makikita natin bakit nagkaroon ng gulo. Sino ba ang unang nag-warning shot? Sino yung unang nanita? At wala sa NBI agent ang sinabing provocation. So from the palace's perspective, how would you describe the Senate incident last week? Because some are saying this could have been staged or planned, pero ang giit po ng mga majority members ng Senado ay they were under attack. Ayaw naming magkaroon ng judgment sa ngayon kasi ang gusto namin is factual. Kasi pag ginudge natin to na orchestrated or planado, magkakaroon na kami ng conclusion. So dapat factual muna kami. At siguro with that, makikita naman kung talagang orchestrated siya. At tingin ko sa tingin namin, mas na-prevent ito kung nagkaroon lang ng pagtawag sa NBI agent at the time. Kasi at the time, ang NBI agent is not required to call the Senate para magkaroon ng clearance para sa kanilang gagawin na security sa GSIS because they were not in this Senate premises. So, kanino na lang ba sila dapat kumuha ng clearance? Sa security ng GSIS. Kasi GSIS yung nag-request eh. So, ano ang obligasyon ng NBI to report, pupunta kami sa GSIS. It's not the jurisdiction of the Senate. Diba? Kayo na from the Senate nakakita ng sighting ng NBI sa GSIS and you were alarmed with those sightings, edi you call NBI director, bakit po meron po NBI dito sa bandang GSIS? Anong reason nyo? Mag-aaresto po ba kayo? Hindi eh. Hindi ganun yung nangyari. Diba? So nauna yung nauna yung pagkasa ng baril eh. Nauna rin yung warning shot instead na tawagan si NBI director. Does the palace believe that the chaos could have been prevented if there was proper communication among officials from the NBI and the Senate para po sana hindi na umabot pa sa puntong nagkagulo? Yeah, kanya-kanya Tristan ng pananaw dito. Kasi makikita mo naman pati sa mga report ng mga reporters, yung mga videos pinakita. So minsan ang mga karaniwang tao katulad natin at yung ibang mga concerned citizens, sila minsan mismo ang nagbabasa ng mga sitwasyon. So, hindi natin sila mapipigilan kung anong maiisip nila, kung planted dito, orchestrated dito, kasi ang pinaka naging result nito, nakawala si Senator Bato. Yun eh. Nagkagulo, and after that gulo, Diba ang end result nito, nawala si Senator Bato. You said that President Marcos was disappointed with what happened at the Senate. Ano po yung eksaktong ikinadismaya ni Pangulong Marcos? Nakakadismaya kasi pwedeng na-prevent ang anumang gulo.
kung hindi ito pinilano. Kung talagang hindi ito pinilano, madali naman kasi magawa ng paraan. Lahat naman sila hindi bagito sa pagiging public servant. 'Di ba? Kasi sabi nga natin, kung inuna na makipag-ugnayan sa NBI director at hindi naging agresibo sa pagkasa ng kanilang mga long firearms at sa paggawa or pag-warning shot, wala namang makikita ditong kaguluhan. And itong gulo na ito na ang sabi nga natin eventually ay ang naka-gain ng pabor ay si Senator Bato. Kasi wala na siya sa Senado. At itong gulo na to may sumaya, may naibsan ng bigat sa dibdib, pero nakaapekto naman sa ekonomiya. 'Di ba? So dapat sa mga kilos ng bawat public servant, hindi lang dapat pansarili. Dapat iniisip ang epekto nito, pang kalahatan, pang ekonomiya. Tapos ang mangyayari na naman ito, dahil sa gulong ginawang ganito, sasabihin na naman, may kasalanan ng Pangulo. 'Di ba? Samantalang ang Pangulo hindi siya nag-i-start ng itong klaseng gulo. Sinong Pangulo ang mag-iisip na dapat ang bansa niya magulo? Wala. Dahil siya maapektuhan yan. So sino ngayon ang gumagawa ng gulo para maapektuhan ng Pangulo at maapektuhan ng administrasyon na to? Alam naman natin kung sino, di ba? The Office of the Solicitor General and the Department of Justice are both saying that the arrest warrant from the International Criminal Court against Senator Bato de la Rosa is valid. So may utos na po ba? Has there been any directive from President Bongbong Marcos to law enforcement agencies to track down de la Rosa? Okay, sinabi na po ng DOJ ni Secretary Vida na there is a valid warrant of arrest issued by the ICC. At sa ngayon ay nirespeto natin ang Supreme Court patungkol dito, but hindi dapat mag-attempt si Senator Bato na tumakas ng Pilipinas. Dahil pagka siya ay nahuli na tumatakas, meron na pong abiso ang Secretary ng DOJ na dapat siyang arestuhin. Okay. But that's only po kapag magta-try siyang umalis ng ibang paalis ng bansa. Pero po yung sinasabi nating how about a nationwide manhunt? Hindi pa po ito ipapatupad pending the Supreme Court decision. Sa ngayon, Tristan, hindi pa na ipapaabot sa atin, pero sa palagay natin, no, sa ngayon dahil nga may respeto tayo sa Supreme Court, hindi pa maaari mag-utos ng ganyan. But as of now, so tingnan natin. Baka sa mga susunod na araw, tingnan natin. Yusek, we also want to understand at which point or at what point did Malacanang first learn about the ICC arrest warrant against De La Rosa? At the time kasi inamin naman ng ICC na ito ay sealed. So kapag naka-sealed ito, syempre hindi mo ito maaaring isa publiko. So nung nakipag-coordinate na kasi ang ICC sa PCTC at yun nga ang nakuha ng NBI, doon lang naman din lumabas ang ICC na isa na publiko yung warrant of arrest. So doon lang yun. Okay po. And could you help us understand the difference between the enforcement of the ICC arrest warrants for former President Rodrigo Duterte and Senator Bato de la Rosa? Malaking bagay po ba yung pagtakbo ni Senator de la Rosa sa Senado sa pagpapatupad nitong ICC arrest warrant? Kasi ang pagkakaiba, unang-una tumakbo si Senator Bato eh. Tumakbo sa hagdan. Nagtulak ng NBI agents, 'di ba? Na hindi naman ginawa ito ni dating Pangulong Duterte. Pangalawa, at that time, wala pa naman din pending na Supreme Court decision nung at that time na in-implement ito. So ngayon, kaiba kasi dahil merong Supreme Court na iginagala ang ating Pangulo. Yusek, do you believe that there should be accountability to those individuals or personalities who may have helped Senator De La Rosa escape the Senate premises despite having a standing arrest warrant? As of now, there's still a pending investigation. Maybe if the investigation has been completed and we can see the people who should be held liable. So, tingin ko dapat mapanagot ang dapat na mapanagot. Okay. Paano po kung kapwa senador ang tumulong? Because you have Senator Robin Padilla being tagged as someone who helped
na makalabas si Senator De La Rosa, but siya po ay tikom muna ang bibig because ongoing na raw po ang investigation kaya hindi niya masagot yung mga tanong po na yun. Inamin naman ito ni ni Sergeant at Arms General Aplaska na sila yung magkasama. So, kaya ang tanong ng ibang mga taga-media, kung alam nyo naman na hindi valid yung warrant of arrest, bakit hindi nyo masagot kung ikaw yung kasama nung tumalilis at umalis itong si Senator Bato diyan sa Senado habang siya ay nasa protective custody, no, ng Senado. So, tingnan na natin kasi meron pa tayong mga hinihintay ng mga desisyon at kung makikita no meron siyang obstruction of justice, hayaan na po natin mag-imbestiga. Alam po natin nag-iimbestiga po ang DOJ at ang Ombudsman. Does Malacanang believe that what is happening in the Senate created a dangerous message that powerful individuals can evade authorities and arrest? Hindi lang yan. Alam mo kung sinong nasisira dito? Mismo mga kapulisan. Bakit? Dati siyang PNP chief. So, ikaw na dapat nagpapatupad ng warrant of arrest, sabi nga ni Senator Robin, at that time na siya pa ay civilian, sabi niya, kahit may question kayo sa warrant of arrest, abay sumasama sila sa otoridad kapag sila ay isinasama. Diba? So, bakit kakaiba ngayon? Diba? Kung may question ka tungkol sa warrant of arrest mo, hindi ka dapat tumakbo. Dapat ikaw ay sumasama. Yan ang unang advice ni dating hindi pa senador na si Robin Padilla. So bakit ngayon parang kakaiba? Ito ay nakakasira in a way dahil baka gayahin sila ng mga wanted, yung mga tao may warrant of arrest, natakbuhan ang mga kapulisan or yung nagsiserve ng warrant of arrest. Bakit? Si Senator Bato nga tumatakbo at pinagtatanggol pa ng kanyang mga kabaro na matataas pa yung posisyon sa gobyerno. So, may ganun yan Pagka walang kaya at walang impluwensya, ang daling damputin, madaling arestuhin. Pero kapag may posisyon sa gobyerno, ang daming justification, ang daming nagtatanggol, ang daming nagko-cover up. Senate President Alan Cayetano said that the NBI failed to break the Senate. Sabi niya nga po, hindi natibag ng NBI ang Senado under his leadership. First, may order po ba ang President for the NBI to break the Senate? And also, naniniwala pa po ba ang Palasyo o si President Bongbong Marcos sa kakayahan ni Attorney Melvin Matibag bilang NBI Chief? Una, Tristan, nung nagkaroon ng putukan, wala doon si NBI Director na Matibag. Si Attorney Matibag wala doon. So, minsan isipin mo, ano yung purpose para pilitin siyang pumunta doon? Sabi nga, for safety, for security, when in fact, surrounded sila doon ng miyembro ng PNP. So parang hindi naman si Atty. Matibag ang dapat nilang kailangan doon at ipatawag para papuntahin sa Senado. So, kung makikita natin ang investigasyon at makikita natin ang mga CCTV na hindi nagmula sa NBI agents ang pagputok at ang provocation, so wala tayong, so far although hindi pa tapos ang pag-iimbestiga, sa ngayon, walang nakikitang anumang pagkakamali si NBI Director Atty. Matibag. So far. So, saka, bakit titibagin ng Senado? Isang tao lang yung pinuntahan dyan si Senator Bato. Sabi nga natin, pumunta lang sila. Nagpasakop lang or rather, I do not want to use the word sumausa. Sumama lang sa issue ang Senado nung kinover nila si Senator Bato from the NBI agents at kinover nila through a protective custody tapos biglang nawala. Diba? So, hindi sila kasama sa picture kung tutusin kasi NBI and Senator Bato lang to because of the ICC warrant of arrest. Pero sumama sila sa issue dahil isinama ni Senator Alan Cayetano. Because of that. Because of Senator Bato. So, hindi tinitibag ninuman. Walang tumitibag sinuman o kanino man sa Senado. Diba? At siguro yun lang yung gusto nilang pakitang impresyon sa taong bayan para masira
ang ehekutibo. Speaking of relieving or changing of officials, of course, there are also growing calls from the public and former Senator Sonny Trillanes for the replacement of Interior Secretary John Vic Remulla. At this point, following the controversy involving Senator De La Rosa and former lawmaker Zaldico, naniniwala pa po ba si Pangulong Bongbong Marcos sa kakayahan ni Secretary Remulla? Sa ngayon talaga, Tristan, sa ngayon, wala pa na ipaparating sa atin kung ano man ang magiging desisyon ng Pangulo patungkol dyan dahil sabi nga nila, maraming mga kababayan natin ang nagsasabi na dapat mag-resign si Secretary John Vic. Pero wala talaga so far na anumang pahiwatig patungkol dyan regarding Secretary John Vic. And Tingnan natin sa mga susunod na araw, pero sa ngayon wala talaga. And si Pangulo po, i-announce niya naman yan in due time kung talagang may decision siya. Yes, kung may decision siya, lahat naman ng cabinet secretaries, lahat naman kami dito na na-appoint ay we serve at the pleasure of the President. So, prerogative na ng Pangulo yan kung magpapalit o hindi. Palace Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro. Yuse Claire, thank you for your time. It's nice to interview again here on The Newsmaker. Thank you, Tristan. Thank you sa ating mga kababayan.